Ako si Jessica Santos. 30 taong gulang na ako. At ang unang pagkakataon na ipinaglaban ako ng ganito katindi ng aking mga tunay na magulang ay nang may nakapangalang 250 milyong piso sa akin. Inabandona nila ako noong 6 na buwan pa lang ako, iniwan sa aking lola. At tuluyang naglaho ng parang bula kaya sa kalamihan ng aking pagkabata. Inakala kong ang salitang magulang ki ay isa lamang salita na ginagamit ng ibang mga bata kapag pinag-uusapan ang mga sumusundo sa kanila sa eskwelahan, mga birthday cake, at mga family vacation. Sa loob ng 30 taon, ang lola ko ang nagpakain sa akin, nagpalaki, naghatid sa eskwelahan. Humawak sa kamay ko kapag nilalagnat ako, pumalakpak noong graduate ako. At sumiguro na hindi ko kailanman mararamdaman na ako ay isang batang tinapon na lang kung saan. Tapos, pumanaw siya, at ang bahay na amoy ng kanyang kape, mga lumang libro. Sabon na amoy kalamansi, at mga rosas na itinanim niya para sa akin ay naging sobrang tahimik, nakakabinging tahimik. Akala ko, ang pagluluksa na ang pinakamahirap na bagay na kailangan kong malagpasan. Nagkamali ako. 3 linggo pagkatapos ng libing. Isang formal na reklamo mula sa korte ang dumating sa pintuan ko. Ang mga magulang ko, ang parehong mga taong iniwan ako bago pa man ako matutong magsalita, ay kinakasuhan ako para kunin ang aking mana. Pinararatangan nila ako na inuto at minanipula ko raw ang isang matanda para ipamana sa akin ang 250 milyong pisong ari-arian nito. Pagpasok ko sa loob ng korte, inirapan ako ng nanay ko na para bang talo na ako. Ang tatay ko naman ay prenteng nakasandal. May nakakainis na ngisi na madalas makita sa mga taong akala mo'y pagmamay-ari nila ang lahat dahil lang sa lukso ng dugo, kahit wala naman silang pinaghirapan. Tapos, binuksan ng judge ang folder, nagbasa ng isang pahina, natigilan at tumitig ng diretso sa akin. Teka, dahan-dahan niyang sinabi. Ikaw ang idinedemanda nila. Iyon ang sandaling nagbago ang lahat, pero hindi sa paraang inasahan ng mga magulang ko. Dahil ang hindi nila alam, matagal lang pinaghandaan ito ng lola ko bago pa siya mamatay. At ang katotohanang iniwan niya ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kasinungalingan na kaya nilang bayaran para ilagay sa isang legal na reklamo. Bago ko sabihin sa inyo kung ano ang sumunod niyang sinabi at kung ano ang nangyari paglabas ko ng korte. Sabihin mo muna sa akin, anong oras na ba dyan sa inyo ngayon? Saan ka nanonood? At kumusta ang panahon dyan? Gusto ko kasing malaman kung gaano kalayo ang mararating ng kwentong ito. Sa simula, parang hindi totoo ang kaso. Nakatayo ako sa kusina habang nakabukas ang sobre sa ibabaw ng mesa, lumalamig na ang kape ko sa tabi nito. Habang nakatitig sa mga salitang ginagawang isang malaking krimen ang buong buhay ko. Undue influence, pagsasamantala sa isang mahinang matanda, unjust enrichment o pagnanakaw ng yaman. Ang lilinis at ang propesyonal tingnan ng mga salita sa papel, pero sa ilalim nito ay may nabubulok na motibo. Sina Helena Villanueva at Marco Villanueva, ang mga tunay kong magulang, ay sinasabi sa korte na nagnakaw ako sa babaeng nagpalaki sa akin. Ang babaeng pinili ako araw-araw matapos nila akong piliing iwan at talikuran. Sa sobrang panginginig ng mga kamay ko, kinailangan kong umupo. Hindi dahil natatakot akong makuha nila ang pera, o kahit paano, hindi iyon ang una kong inisip. Natakot ako dahil sinusubukan nilang baguhin ang kwento ng nag-iisang pagmamahal na pinaniwalaan ko. Ang lola ko, si Lola Barbara Santos, at ang lolo ko, si Lolo Guillermo Santos, ay hindi kailanman naging mayaman sa paraang magarbo na naiisip ng iba. Nagmamaneho lang sila ng lumang sasakyan, nangongolekta ng discount coupon sa grocery. Kinukumpuni ang mga sirang gamit sa bahay sa halip na palitan ng bago. At tinatrato ang bawat piso na parang may napakahalagang layunin. Pero sa paglipas ng mga dekada, matalino palang nag-invest ang lolo ko. Tahimik at disiplinadong pinamahalaan ng lola ko ang kanilang mga paupahang bahay at apartment. Kaya pagsapit ng panahon na pareho na silang pumanaw. Ang mukhang simpleng na ipundar nila ay umabot sa halagang halos 250 milyong piso. Hindi ko nga alam ang buong halaga hanggang sa tumawag ang abogada. Naalala ko pang bumulong ako, baka nagkakamali kayo.
Dahil ang babaeng nag-iwan ng ganoong kalaking kayamanan ay ang parehong babaeng nire-reuse ang mga gift bags. Hinuhugasan ang mga plastic containers galing sa takeout. At laging sinasabi sa akin na ang pagsasayang ng pagkain ay pambabastos sa lahat ng taong nakaranas ng gutom. At pagkatapos, bago pa man ako matapos sa pagluluksa ko, nagdesisyon sina Helena at Marco na napunta sa maling tao ang pera. Tinawagan ko si Achoy. Samantha Reyes, ang abogada ng pamilya na pinagkatiwalaan ng lola ko ng maraming taon. Mahinahon ang boses niya, pero ramdam ko ang tensyon sa ilalim nito nang sabihin niyang, Jessica, kailangan mong makinig ng mabuti. Hindi lang sila humihingi ng parte. Pinaparatangan kanila na minanipula mo si Barbara. Sinasabi nilang masyado na siyang mahina para maintindihan ang mga ginagawa niya. Muntik na akong matawa, pero lumabas ito bilang isang putol na buntong hininga. Si Lola Barbara ang pinakamatapang at pinakamatulis ang isip na nakilala ko. Kaya niyang tandaan ang birthday ng isang cashier na 2 beses pa lang niyang nakita. Mahanap ang isang maling numero sa bank statement. At patahimikin ang isang buong kwarto gamit lang ang isang pangungusap. Ang isiping kinontrol ko siya ay isang malaking insulto. Ang isiping nagpapanggap sina Helena at Marco na may pakialam sila sa mental state ng lola ko. Matapos nilang hindi man lang sumipot sa libing nito ay nakakasuka. Sinabihan ako ni Achoy. Sam, natipunin ang lahat ng bagay na magpapatunay sa tunay na relasyon ko sa lolo't lola ko. Mga litrato, sulat, medical records, school forms, mga lumang greeting cards, diary, resibo. Ano mang magpapatunay na naroon ako para sa kanila at naroon sila para sa akin. Pumunta ako sa kwarto ng lola ko ng gabing iyon at binuksan ang lumang bowl sa paanan ng kanyang kama. Sa loob, may mga kumot ng sanggol, report cards, birthday cards, mga handmade na palamuti. At isang naninilaw na sobre na hindi ko pa nakikita kailanman. Nakasulat ang pangalan ko sa harap gamit ang sulat kamay ni Lola. Sa loob ay may isang sulat, hindi galing sa kanya, kundi galing kay Helena. Ang petsa ay 2 linggo pagkatapos akong ipanganak. Maikli lang ang mga salita, parang naiinip. Hindi namin ito kaya. Masyado pa kaming bata. Iyak siya ng iyak. Kayo muna ang bahala sa kanya. Kailangan naming maibalik ang mga buhay namin. Sa pinakailalim, nagdagdag si Marco ng isang pangungusap. Huwag niyo na itong pahirapan pa. Nakaupo ako sa sahig habang nasa kandungan ko ang sulat na iyon at may kung anong namatay sa loob ko. Sa loob ng maraming taon, inisip ko kung baka desperado lang sila, may sakit, naiipit sa sitwasyon, o nadurog ang puso kaya nila ako iniwan. Hindi tunog basag ang puso ng sulat na iyon. Tunog na iinis sila. Tunog naging problema ako. Gumaan ang pakiramdam nila nang iwan nila ako sa iba. At ngayon, 30 taon na ang lumipas. Ang parehong mga tao ay nagsasabi sa isang judge na sila ang biktima. Sinabi sa akin ni Atty. Sam na binanggit din daw sa kaso ang paghihirap nila sa pinansyal. Bumagsak na ang negosyo ni Marco matapos ang maraming taong pagpapanggap na mas asensado siya kaysa sa totoo. Si Helena naman ay baon sa utang sa credit card na tinatago sa likod ng mga mamahaling designer bags, pagpapaganda sa salon at mga peking ngiti. Malapit nang rematahin ng bangko ang bahay nila. Nakautang na sila sa mga kamag-anak na ubos ang ipon. At nagamit na ang lahat ng palusot bago nila nakita ang pangalan ko sa mga dokumento ng korte nang buksan ang usapin sa mana. Biglang naging malinaw ang pagbabalik nila. Hindi sila bumalik para sa anak nila. Bumalik sila para sa pera. Nang gabing iyon, tumigil na ako sa pagtatanong kung bakit hindi nila ako minahal. Nagsimula akong magtanong kung gaano katinding kasinungalingan ang kaya nilang gawin para makuha ang gusto nila. At kung sapat na ba ang tapang ko para iparinig sa buong mundo ang sagot. Ang paghahanda para sa korte ay parang paghukay sa mga guho ng buhay ko at paglalagay ng label sa bawat alaala bilang ebidensya. Ang opisina ni Atty. Sam ay naging parang battleground ng mga karton, folders, sticky notes, legal pads. At mga litrato na nakakalat sa ibabaw ng kanyang conference table. Sa isang panig ay ang mga paratang nina Helena at Marco na ang lola ko raw ay malungkot, nalilito,
umaasa lang sa akin at madaling mauto. Sa panig namin ay ang katotohanan. Pero kailangan pa rin ang patunay ng katotohanan. Maingat si Achoy. Sam sa akin, pero hindi niya pinalambot ang realidad. Palalabasin ng abogado nila na mukha kang mukhang pera, sabi niya. Sasabihin niyang inilayo mo si Barbara sa mga tunay niyang anak. Sasabihin niyang sinamantala mo ang pagluluksa niya noong mamatay si Guillermo. Baka sabihin pa niyang nilason mo ang isip niya laban sa kanila. Napanganga ako, gulat na gulat. Wala nga sila para lasunin ko ang isip ng lola ko laban sa kanila. Tumango si Achoy. Sam, kung ganoon, papatunayan natin yan. Nagsimula kami sa mga guardianship records na nagpapakitang kinuha ako ng lolo't lola ko noong 6 na buwan pa lang ako. At na hindi kailanman nag-file sina Helena at Marco para bawiin ang kustodiya ko. Nakahanap kami ng mga school forms kung saan nakalista sina Barbara at Guillermo bilang emergency contacts. Mga medical documents na nagpapakitang sila ang nagbayad para sa pagpapagamot ko. Mga birthday cards mula sa mga kapitbahay na tinatawag silang mga magulang ko sa lahat ng aspetong mahalaga. At mga lumang litrato mula sa isang buhay na hindi man lang pinag-abalahang pasukin ni Helena at Marco. Pero ang pinakamatibay na ebidensya ay galing sa mga diary. Nagtago ng diary ang lola ko sa loob ng ilang dekada. Hindi mga madramang diary na puno ng mga lihim, kundi mga simpleng tala ng pagmamahal. Nabungi ang unang ngipin ni Jessica ngayon at iginiit na kailangan daw ng resibo ng Tooth Fairy. Umiyak si Jessica dahil sinabi ng isang kaklase na ang lolo't lola raw ay hindi totoong magulang. Sinabi ko sa kanya na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa edad. Nakapasok si Jessica sa kolehiyo. Umiyak si Guillermo sa garahe para hindi siya makita. Maliliit lang ang bawat entry pero nang pagsamahin. Naging isang pader ito na hindi kayang akyatin ng mga magulang ko. Sa gabi bago ang paglilitis, mag-isa akong nakaupo sa kusina ni Lola Barbara. Binabasa ang mga diary na iyon hanggang sa lumabo ang mga salita sa paningin ko. Halos marinig ko ang boses niya sa kwarto, matatag at mainit, sinasabihan akong huwag paliitin ang sarili ko. May isang entry mula noong 12 anyos ako na dumurog sa akin. Tumawag si Helena ngayon pagkatapos ng 9 na taon hindi para kumustahin si Jessica, kundi para magtanong kung nasa amin pa ba yung lumang silver na kubyertos. Sinabi ko sa kanyang maganda ang ginagawa ni Jessica sa eskwelahan. Binabaan niya ako ng telepono bago pa ako matapos. Tinakpan ko ang bibig ko ng kamay ko dahil sumakit ito sa isang parteng akala ko ay magaling na. Hindi dahil binabaan kami ng telepono ni Helena. Matagal ko nang tanggap na ayaw niya akong makilala. Sumakit ito dahil tahimik na dinala ng lola ko ang pagtanggi na iyon at pitrotektahan pa rin ako mula rito. Hindi niya kailanman ipinaramdam sa akin na ako ay pabigat na hindi ginusto ng sinuman. Ginawa niyang bedtime stories ang pang-aabandona, naging mga baon sa eskwela, piano lessons, mga halik sa sugatang tuhod, science fair projects, late night talks, at mga hotcakes na hugis puso tuwing umaga ng linggo. Gusto ko ng paghihiganti sa sandaling iyon. Hindi ang maingay, hindi ang malupit, kundi ang uri kung saan ang katotohanan ay tatayo sa harap ng lahat at tatangging ibaon sa limot. Nakahanap din si Achoy Sam ng mga kopya ng 2 lumang tseke na ipinadala ng lolo at lola ko kina Helena at Marco ilang taon na ang nakararaan. Parehong nakapangalan para sa mga pangangailangan ni Jessica, parehong na-cash. At wala man lang ni isang sinundan ng pagbisita, tawag, birthday card, o kahit isang pasasalamat. Ang detalyeng iyon ay may binago sa akin. Hindi lang nila ako inabandona. Tinanggap din nila ang tulong na nakapangalan sa akin habang tumatangging makilala ako. Tapos may nakita pa si Achoy Sam, isang notarized letter. Isinulat ng lola ko 2 taon bago siya mamatay. Nakapangalan sa anumang korte na balang araw ay kukwestiyon sa kanyang desisyon. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ito ng malakas ni Achoy Sam. Isinulat ni Lola Barbara na hindi ako isang caregiver na sumulpot lang sa dulo ng kanyang buhay. Hindi isang estranghero na nag-impluwensya sa kanya noong mahina na siya.
At hindi isang mukhang perang kamag-anak na nag-aabang sa mana. Ako ang batang pinalaki niya, ang apong pinili niya, at ang kapamilyang nanatili sa tabi niya. Isinulat niya, kung sakaling bumalik sina Helena at Marco pagkatapos kong mamatay. Itanong niya sa kanila kung nasaan sila noong kailangan ni Jessica ng sapatos, gamot, matrikula, kalinga at pagmamahal. Hindi ako nakapagsalita pagkarinig ko noon. Kahit mula sa kabilang buhay. Nakatayo pa rin ang lola ko sa pagitan ko at ng mga taong nanakit sa akin. Natagpuan ako ni Atchung. Sam sa hapagkainan kinabukasan ng umaga, hawak pa rin ang diary. Handa ka na ba? Tanong niya. Tiningnan ko ang walang laman na upuan kung saan madalas umupo ang lola ko. At naisip ko ang sanggol na tinawag ni Helena na masyadong iyakin. Ang batang hindi ginusto ni Marco para hindi daw mahirapan at ang babaeng kinakalagkad nila ngayon sa korte. Hindi, tapat kong sagot. Pero tapos na akong matakot sa mga taong nagpapakita lang kapag may pera. Kung ikaw ako, tahimik ka bang papasok sa korteng iyon? O sisiguraduhin mong mabubunyag ang bawat kasinungalingan? Amoy floor wax, lumang papel, at kaba ang loob ng korte. Nakasuot ako ng simpleng navy blue na suit. Yung tinulungan akong piliin ni Lola Barbara para sa unang malaking job interview ko ilang taon na ang nakararaan. Noon, tumayo siya sa likuran ko sa harap ng salamin at sinabing, ang kulay na yan. Nagpapakitang alam mo na kung ano ang halaga mo. Mas kailangan ko ang pangusap na iyon ngayon higit kailanman habang dumadaan ako sa security kasama si Atchung. Sam. Naroon na sina Helena at Marco. Nakaitim si Helena. Hindi itim na pangburol, kundi itim na pang-artista. Yung uri ng damit na pinili para magmukhang nasasaktan at kagalang-galang. Nakapasok ang isang kamay ni Marco sa bulsa niya at ang isa ay nakahawak sa phone niya. Nag-scroll na parang isang abala lang ang nangyayaring ito sa pagitan ng mga meeting niya. Nang makita ako ni Helena, huminga siya ng malalim pang teatro. At inirapan ako na parang ang presensya ko sa sarili kong kaso ng mana ay isang kalokohan. Yumuko si Marco palapit sa kanya at bumulong ng isang bagay na nagpangisi sa kanilang dalawa. Hindi ako umiwas ng tingin. Iyon pa lang ay parang kinainis na nila. Ang abogado nila, si Atchung David Mendoza, ay eksaktong uri ng lalaking inaasahan ko. Makinang ang sapatos, mamahaling relo, at masyadong makinis ang ngiti para maging mabait. Binati niya si Atchung. Sam nang may peking sigla. Tapos sinulyapan ako na parang isang problema na balak niyang burahin bago mag-lunch break. Nang pumasok si Judge Gregorio Cruz. Tumayo ang lahat at bumalot ang matinding katahimikan sa kwarto. Nagsimula siya sa pagbabasa ng buod ng kaso. Pinanood ko ang paggalaw ng mga mata niya sa pahina, kalmado sa una, tapos bumagal. Kumunot ang noo niya. Inilipat niya ang isa pang pahina, tapos isa pa. Sa wakas, tumingin siya sa ibabaw ng kanyang salamin. Una kina Helena at Marco tapos sa akin. Teka, sabi niya, at hiniwa ng boses niya ang katahimikan ng kwarto. Ikaw ang idinedemanda nila. Napagalaw si Atchung Mendoza. Tumigas ang mukha ni Helena. Tinapik ng judge ang folder. Ipinapakita ng record na ito na iniwan ng mga nagrereklamo ang inirereklamo sa pangangalaga nina Guillermo at Barbara Santos noong 6 na buwan pa lang siya at walang anumang dokumentadong pagsisikap na ibalik ang responsibilidad bilang magulang sa loob ng halos 3 dekada. Tama ba ito? Mabilis na tumayo si Atchung Mendoza. Your Honor, kinu-question ng mga kliyente ko ang emosyonal na pagkakalarawan ng kasaysayang iyan. Hindi nagbago ang ekspresyon ng judge. Ang tinatanong ko ay kung tama ba ang record. Nag-alangan si Atchung Mendoza. Sa pangkalahatan, opo. Ang isang salitang iyon ay parang isang pintong bahagyang bumukas. Na parang ang pag-abandona sa isang sanggol ay kayang palambutin ng mga salita. Ibinigay pa rin ni Atchung Mendoza ang kanyang opening statement. Nagsalita siya tungkol sa karapatan ng pagiging magkadugo, ugnayan ng pamilya, pagsisisi, kahinaan, at inaakusang manipulasyon.
Pinalabas niya sina Helena at Marco bilang mga batang magulang na nagkamali pero palaging nagmamalasakit mula sa malayo. Mula sa malayo. Ang linyang iyon ay muntik nang magpatayo sa akin. Hinawakan ni Achoy. Samang braso ko sa ilalim ng mesa, pinapakalma ako. Tapos tumayo siya at sinabi sa korte ang katotohanan. Na pinalaki ako ni Barbara Santos, minahal ako, pinrotektahan ako. At gumawa ng sadyang dokumentadong desisyon na ipamana ang ari-arian niya sa taong naging anak niya sa lahat ng pinakamahalagang paraan. Hindi niya itinaas ang boses niya. Hindi na niya kailangan. Ang bawat pangungusap ay bumagsak bitbit ang bigat ng mga records, petsa, perma, resibo at 30 taong pagkawala. Nang turn ko na para tumestigo, nanginginig ang mga binti ko, pero ang boses ko ay hindi. Sinabi ko sa korte na wala akong naaalala noong iniwan ako sa edad na 6 na buwan, pero araw-araw kong naramdaman ang epekto nito. Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa mga kandila sa birthday cake na sinindihan ni Lola. Mga school plays na pinuntahan niya, mga silya sa ospital na tinulugan niya. At ang mga blangkong espasyo kung saan sana inaroon sina Helena at Marco. Ipinaliwanag ko na hindi ako tinuruan ng lola ko na kapuotan sila. Tinuruan niya akong mag-survive nang wala sila. Sinubukan ni Achoy Mendoza na sirain ang momentum ko sa cross-examination. Miss Santos, hindi ba totoo na nanirahan ka sa bahay ni Barbara ng libre ng maraming taon? Tiningnan ko siya. Tumira ako sa sarili kong bahay bilang isang anak. May ilang tao na napagalaw sa loob ng korte. At hindi ba totoo pagpapatuloy niya? Na naging dependent sa iyo si Barbara sa aspetong emosyonal matapos mamatay si Guillermo. Opo, sagot ko. Naging dependent kami sa isa't isa. Iyon ang ginagawa ng pamilya. Umiti siya na parang nakulong niya ako. Kaya, inaamin mo na mayroong dependency o pag-asa sa isa't isa. Humarap ako ng kaunti sa judge. Inaamin ko na mayroong pagmamahal. Kung ang kaso nila ay nakadepende sa pagtawag sa pagmamahal bilang manipulasyon. Sana sumipot sila kahit minsan sa loob ng 30 taon para matutunan ang pagkakaiba ng dalawa. Nanahimik ang buong kwarto. Sumimangot si Helena. Tumigil sa pag-scroll si Marco. Sinubukan ni Achoy Mendoza ng ibang anggulo. Tinanong mo ba kailanman si Barbara tungkol sa kanyang will? Hindi. Alam mo ba na ikaw ang nag-iisang tagapagmana? Hindi. Pero mabilis mo itong tinanggap, hindi ba? Lumunok ako tapos sinabing. Tinanggap ko na alam ng lola ko kung ano ang gusto niya. Iba iyon sa pagdiriwang sa pagkamatay niya. Nabura ang ngiti sa mukha niya sa sagot kong iyon. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok ako, hindi na mukhang mayabang ang mga magulang ko. Mukha na silang nag-aalala. At na-realize kong hindi na ang bersyon nila ng kwento ko ang naririnig ng korte. Sa wakas, naririnig na nito ang bersyon ko. Itinayo ni Achoy Sam ang kaso namin na parang naglalatag ng mga laryo bilang proteksyon bago ang bagyo. Una ang mga guardianship documents, tapos ang school records, tapos ang medical bills, tapos ang mga litrato. Nandoon ako sa edad na 5 taon, bungi sa harap. Nakaupo sa balikat ni Guillermo sa peryahan sa bayan. Nandoon ako sa edad na 12. Hawak ang tropeo sa science fair habang umiiyak si Barbara sa likuran. Nandoon ako sa edad na 17, nakatayo sa pagitan nilang dalawa sa graduation day. Nagliliwanag ang mga mukha nila sa pagod pero punong-puno ng pagmamalaking nalagpasan nila ang bawat mahirap na panahon kasama ko. Ang bawat litrato ay nagpapaliit sa pagkatao ni Helena, hindi sa pisikal, kundi sa moralidad. Nakataas pa rin ang baba niya, pero nakikita ng buong husgado kung ano ang pinalagpas niya. Tapos inilabas ni Achoy Sam ang mga diary. Nag-object si Achoy Mendoza, sinabing hindi raw relevant, sinabing hearsay, kinontra ang lahat maliban sa katotohanan. Pinayagan ni Judge Cruz ang ilang piling entries, dahil ipinapakita nito ang state of mind ni Barbara sa loob ng maraming taon. Binasa ang mga ito ni Atty. Sam nang may matatag na kontrol. Nagtanong si Jessica ngayon kung bakit hindi siya binibisita ng nanay niya.
Sinabi ko sa kanya na may mga taong masyadong ligaw para marunong magmahal. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi siya kamahal-mahal. Napatigil ako sa paghinga. Hindi ko pa kailanman nabasa iyon. Nagpatuloy si Achoy. Sam. Sabi ni Guillermo dapat daw kaming magsimula ng college fund. Sabi ko dapat dalawa ang simulan namin. Isa para sa eskwela. Isa para sa kahit anong pangarap na nahihiya pa siyang banggitin. Tapos dumating yung entry pagkatapos mamatay ng lolo ko. Bumalik si Jessica pansamantala para tulungan ako sa bahay. Sabi niya pansamantala lang. Pero alam kong natatakot siyang malungkot ako. Hindi niya alam na siya ang dahilan kung bakit ako matapang. May narinig akong suminghot sa gallery. Tumayo si Achoy Mendoza para sa cross-examination, hawak ang isang folder, may kumpiyansa na halatang praktisado. Nagpakita si Achoy Reyes ng mga madamdaming sulatin, sabi niya. Pero hindi nagpapatunay ng kapasidad ng pag-iisip ang emosyon. Pag-usapan natin ang motibo. Humarap siya sa akin. Miss Santos, alam mo na malaki ang halaga ng estate o ari-arian, hindi ba? Alam kong napakahalaga ng bahay ng lola ko para sa akin. Sabi niya, hindi iyon ang tinatanong ko. Kung ganon, ayusin mo ang pagtatanong. Ibinulong ni Achoy Sam ang pangalan ko bilang babala. Pero bahagyang gumalaw lang ang bibig ni Judge Cruz na parang may pinipigilan siyang reaksyon. Pilit na ngumiti si Achoy Mendoza. Inilabas niya ang lumang sulat ni na Helena at Marco, yung nakuha ko sa lumang bowl. Ang sulat na ito, na isinulat ilang araw matapos kang ipanganak, ay nagpapakitang ang mga magulang mo ay nahihirapan. Hindi masama ang ugali. Ang mga bata at naghihikahos na magulang ay minsan gumagawa ng pansamantalang desisyon. Hindi ba posible na sinamantala ng lolo at lola mo ang pansamantalang desisyong iyon at inilayo ka sa mga magulang mo? Umabante si Helena, basa na ang mga mata ngayon, nag-aarte para sa buong korte. Sa isang nakakatakot na segundo, naintindihan ko ang patibong. Gusto nilang palabasin na ang pang-aabandona ay isang sakripisyo. Gusto nilang magtunog ebidensya ang sulat na kailangan nila ng tulong, hindi ebidensya na tinalikuran nila ako. Tumayo si Achoy Sam. Your Honor, maaari ba nating basahin ang buong sulat para maisama sa record? Nag-alangan si Achoy Mendoza. Balak lang niya kasing banggitin ang unang linya. Tumango si Judge Cruz. Ipagpatuloy. Kinuha ni Achoy Samang pahina at binasa ang bawat salita, pati na ang mga bahaging nilaktawan ni Achoy Mendoza. Iyak siya ng iyak. Kayo muna ang bahala sa kanya. Kailangan naming maibalik ang mga buhay namin. Huwag niyo na itong pahirapan pa. Balo ang katahimikan na kasing lamig ng yelo. Nawala ang mga peking luha ni Helena. Nakatitig lang si Marco sa mesa. Pagkatapos ay nagpakita si Achoy Sam ng mga call logs mula sa mga lumang record ni Barbara na nagpapakita ng 3 beses lang na pagtawag ni Helena sa loob ng 20 taon. Walang ni isa na nangumusta sa akin. Ang isa ay tungkol sa lumang silver na kubyertos. Ang isa ay tungkol sa pag-utang ng pera. Ang isa ay wrong number na hindi niya kailanman itinama. Pagkatapos, ipinakita ni Achoy Sam ang obituaryo at ang petsa ng isinampang kaso. Na isinampa 19 na araw pagkatapos maging pampubliko ang halaga ng ari-arian sa proseso ng mana. Ipinakita rin niya ang 2 lumang tseke na ipinadala ng lolo at lola ko ilang taon na ang nakararaan. Parehong na-i-cash ni na Helena at Marco, parehong nakalaan para sa pangangalaga ko. Nag-object ulit si Achoy Mendoza, mas malakas ngayon. Ini-overrule siya ni Judge Cruz. Tapos tinawag ni Achoy Sam si Helena para tumestigo. Naglakad ang nanay ko papunta sa witness stand na parang aakyat sa stage, pero mabilis na nasira ang script niya. Nagtanong si Achoy Sam, maaari mo bang ibigay ang pangalan ng elementary school ni Jessica? Kumurap-kurap si Helena. Matagal na panahon na iyon. Maaari mo bang ibigay ang pangalan ng high school niya? Hindi ako naabisuhan.
Kailan ang birthday niya? Bumuka ang bibig ni Helena tapos sumara. Sumikip ang dibdib ko pero hindi ako umiwas ng tingin. Kalmado pa rin ang boses ni Atty. Sam, sinasabi mo sa korteng ito na maniwala na isa kang ina mula sa malayo. Kaya, mula sa kalayuang iyon, maaari mo ba kaming sabihan kung kailan ipinanganak ang anak mo? Bumulong si Helena. Maling petsa, maling buwan, maling araw. Walang gumalaw. Bumaling si Atty. Sam sa pahina. Mrs. Villanueva, umattend ka ba sa libing ni Barbara Santos? Hindi. Nagpadala ka ba ng bulaklak? Hindi. Nakiramay ka ba kay Jessica? Nagdadalamhati ako ng pribado, pero 19 na araw ang lumipas. Nag-file ka ng kaso na nagsasabing nagnakaw si Jessica ng pera mula sa babaeng nagpalaki sa kanya. Namula ang mukha ni Helena. Dapat na natili sa pamilya ang perang iyon. Tumigil si Atty. Sam. Si Jessica ang pamilya. Ang pangungusap na iyon ay mas masakit pa sa anumang akusasyon. Si Marco ang sumunod na tumestigo at mas malala pa ang nangyari. Sinubukan niyang palusutin na palagi raw niyang balak na makipag-ugnayan ulit, pero nang tanungin siya ni Atty. Sam kung bakit siya naghintay hanggang sa ma-appraise o malaman ang halaga ng ari-arian. Sinabi niya, hindi namin alam kung ano ang meron siya bago yon. Iyon ang unang tapat na sinabi nilang dalawa sa buong maghapon. Napapikit na lang si Atty. Mendoza na parang lalaking nanonood sa isang lumulubog na barko. Tapos ipinasok ni Atty. Sam ang notarized letter ng lola ko. Nag-object si Atty. Mendoza bago pa man matapos ang pagpapaliwanag tungkol dito. Pero pinayagan ito ni Judge Cruz pagkatapos suriin ang petsa, perma, at impormasyon ng mga saksi. Binasa ng malakas ni Atty. Sam ang huling talata. Kung sakaling lumapit sina Helena at Marco pagkatapos kong mamatay. Hayaan niyong itanong ng korte kung ano ang sadya nila. Kung ito ay si Jessica. Alam nila ang kwento ng buhay niya. Kung pera, ang tanging alam lang nila ay ang yaman ko. Parang naubusan ako ng hangin. Nakayuko si Helena. Namula ang mukha ni Marco. Sa sandaling iyon, ang lola ko ay hindi lang isang alaala. Isa siyang saksi. Nakaupo ako roon habang nararamdaman ko na ang bawat taon ng pananahimik ay kusang naging ebidensya. Sa pagkakataong ito, ang pagkawala nila ay hindi isang sugat na kailangan kong itago. Isa itong patunay. Hindi agad ibinigay ang hatol. Nagtawag ng recess si Judge Cruz. At ang 20 minutong iyon ay tila mas matagal pa kaysa sa 30 taong pagwawalang bahala sa akin nina Helena at Marco. Sa hallway, sinubukan akong lapitan ni Helena. Bahagyang humarang si Atty. Sam sa harapan ko. Pero tinaas ni Helena ang 2 kamay niya na parang wala siyang gagawing masama. Jessica, malambing niyang sabi. Gamit ang pangalan ko na parang napatunayan niyang may karapatan siya. Sobra na to. Muntik na akong matawa. Sobra na ito noong iniwan nila ang isang sanggol. Sobra na ito noong nilagpasan nila ang bawat birthday, bawat lagnat, bawat graduation, bawat libing. Sobra na ito noong tinawag nilang mahina ang lola ko dahil minahal niya ako nang higit pa sa kaya nilang gawin. Nakatayo sa likuran niya si Marco, matigas ang panga. Pwede nating ayusin ito ngayon, sabi niya. Hindi na kailangang ipahiya pa ang iba. Tiningnan ko siya ng matagal. Ang ibig mong sabihin, hindi na kailangang ipahiya ka? Nawala ang pagkalambing ni Helena. Hindi mo kailangan ng 250 milyong piso. Iyon na nga. Hindi na-miss kita. Hindi sorry. Hindi nagkamali ako. Pera lang na nagbabalak kayong katarungan. At kailangan niyo lang ng anak matapos niyong malaman na may ganun siya, sagot ko. Nag-iba ang mukha niya, hindi sa kalungkutan kundi sa galit. Matapos ang lahat, walang utang na loob ka pa rin. Nakatago ang isang lumang pasa sa salitang iyon, pero hindi ako nito sinira. Walang utang na loob saan, tanong ko. Sa pananahimik, sa idinemanda niyo sa akin, sa maling birthday. Hinawakan ni Marco ang braso niya at hinila siya palayo bago pa siya makasagot.
Nang magpatuloy ang korte, iba na ang pakiramdam sa loob ng kwarto. Pati si Atty. Mendoza ay mukhang pagod na. Umupo si Judge Cruz at pinagsaklob ang mga kamay sa ibabaw ng folder. Suriin ng korteng ito ang mga isinumiteng dokumento, pinakinggan ang mga testimonya, at pinag-aralan ang mga argumento. Ang mga nagrereklamo ay nag-akusa ng undue influence, kawalan ng kapasidad ng pag-iisip, at maling pagpapamana. Hindi sila nagbigay ng kapanipaniwalang ebidensya na sumusuporta sa mga paratang na iyon. Nakatingin ng diretso si Helena. Mahigpit ang bibig ni Marco. Nagpatuloy ang judge sa kabilang banda. Nagbigay ang inirereklamo ng malawak na dokumentasyon na nagpapakita ng mahabang relasyon ng pamilya sa pumanaw, tuloy-tuloy na pag-aalaga, kalapitang emosyonal, at malinaw na layunin ng pagpapamana. May legal at moral na karapatan si Barbara Santos na ipamana ang kanyang ari-arian kay Jessica Santos. Sumikip ang lalamunan ko para pigilan ang paghikbi na ayaw kong pakawalan. Tumingin si Judge Cruz kina Helena at Marco. Ang pagiging magkadugo lamang ay hindi nagbibigay ng karapatan sa isang mana. Lalo na kung ipinapakita ng record ang mga dekada ng voluntaryong pag-abandona. Hindi gagantimpalaan ng korteng ito ang pang-aabandona na nagkukunwaring pag-aalala. Bumagsak ang mga balikat ni Atty. Mendoza. Nakahinga ng maluwag si Atty. Sam sa tabi ko. Tapos dumating na ang mga salitang kailangan ko nang hindi ko man lang alam kung gaano ko iyon kailangan. Pinagtitibay ang last will and testament. Ibinabasura ang reklamo. Ang ari-arian ay mapupunta kay Jessica Santos ayon sa nakasulat. Sa loob ng 1 segundo, wala akong narinig. Walang kaluskos ng papel, walang paghinga, walang paggalaw. Tanging ang boses lang ng lola ko sa alaala ko, sinasabi sa akin na alam ko na ang halaga ko. Inutusan din ni Judge Cruz sina Helena at Marco na bayaran ang isang bahagi ng gastos ko sa abogado o attorney's fees dahil ang mga paratang nila ay walang basehan at inihain ang may masamang layunin matapos malaman ang halaga ng estate. Ang parteng iyon ang nagpatayo kay Marco sa inis. Your Honor. Hinawakan ni Atty. Mendoza ang manggas niya pero huli na. Kalokohan ito, singhal ni Marco. Pinitik niya sila laban sa amin. Tumigas ang mukha ni Judge Cruz. Mr. Villanueva, makakabuti sa iyo kung tatahimik ka. Doon na nagsimulang umiyak si Helena, pero wala nang halong pag-arte iyon. Panik na iyon. Pumasok sila sa kwartong iyon na umaasang kukunin kung ano ang ipinundar ng lolo at lola ko. Lumabas silang may utang na bunyag bilang mga sinungaling. At tinanggalan ng ilusyon na kaya nilang burahin ang 30 taon gamit ang isang legal na reklamo. Kinolekta ng court clerk ang mga dokumento ng tahimik at maayos, pero bawat galaw ay tunog pinal. Habang nagsisimulang lumabas ang mga tao, narinig ko ang mga bulungan sa halway. May nagsabi na hindi man lang nila alam ang birthday ng anak nila. May iba pang nagsabi at idinemanda pa nila siya. Sa loob ng maraming taon, ang kahihiyan ko ay pribado. Ang kahihiyan nila ngayon ay pampubliko na. At na-realize ko na hindi kailangan sumigaw ng katotohanan para sirain ang isang kasinungalingan. Sa labas ng korte, sumubok ulit si Marco sa huling pagkakataon. Jessica, parang awa mo na. May problema kami. Lumingon ako at sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita ko siya ng malinaw. Hindi bilang ama na hindi ko nakasama. Hindi bilang lalaki na ang pagkawala ay sinubukan kong intindihin. Kundi bilang isang tao na napagkamalan ang sakit na nararamdaman ko bilang kahinaan. Tumayo si Helena sa tabi niya, namumula ang mga mata at nanginginig. Pwede tayong magsimula ulit, sabi niya. Mga magulang mo pa rin kami. Tiningnan ko silang dalawa at naramdaman kong may isang bagay sa loob ko na sa wakas ay nabuksan. Hindi, sabi ko. Kayo ang mga taong nang iwan sa akin. Ang mga magulang ko ay ang mga taong nanatili. Napaurong si Marco. Bumulong si Helena. Kaya hanggang dito na lang. Tumango ako. Ngayon, hindi 250 milyong piso ang nawala sa inyo. Nawala sa inyo ang huling pagkakataon na magpanggap na naging karapat-dapat kayo sa akin.
Pagkatapos ay naglakad na ako palayo. Hindi ako nagdabog ng pinto. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa na maintindihan nila. Simple lang ang paghihiganti ko. Hinayaan kong tumayo ang katotohanan sa liwanag. At tumanggi na akong pasanin ang kahihiyan nila kahit isang araw pa. Pagkatapos ng hatol, katahimikan ang naging unang regalo ko sa sarili ko. Ay binlock ko ang mga numero ni na Helena at Marco bago pa man ako makarating sa parking lot. Pero hindi iyon naging hadlang para tumigil sila sa pagsubok. Mga emails muna ang dumating. Nagsulat si Helena ng mahahabang mensahe tungkol sa pagsisisi, paghilom ng pamilya. At kung paano raw ginulo ng pagluluksa ang isip nilang lahat. Mas maikli pero mas matalim ang mga mensahe ni Marco. Kailangan namin ng tulong. Kaya mo namang magbigay ng kahit kaunti. Gusto ni Barbara na magpatawad ka. Ang huling mensahe na iyon ay nagpatitig sa akin sa screen hanggang sa lumamig ang galit ko at naging kasiguraduhan. Maraming gugustuhin si Lola Barbara. Gusto niya na kumain ako kapag malungkot ako, matulog kapag pagod ako. Magsuot ng jacket kahit sinabi kong ayos lang ako. At huwag kailanman hayaang tawagin ng sinuman na obligasyon sa pamilya ang pagiging malupit. Hindi niya gugustuhin na pondohan ko ang mga taong nang abandona sa akin at pagkatapos ay sinubukang sirain ang huling hiling niya. Nagpadala si Achoy Sam ng formal na sulat na nag-uutos sa kanilang itigil na ang pakikipag-ugnayan sa akin. Pagkatapos nyon, dumalang na ang mga mensahe. Nalaman ko mula sa isang pinsan na halos hindi ko kilala na napilitang ibenta ni Marco ang kanyang truck. Tumigil na rin si Helena sa pag-attend sa samahan sa parokya kung saan pala niya kinukwento sa mga tao na na-brainwash daw ako. At kung saan nagtatanong na ang mga kaibigan nila ng mga hindi komportableng tanong tungkol sa record ng korte. Nasira na ang imahe nilang sila ay mga magulang na hindi lang naintindihan. At sa pagkakataong ito, hindi nila maisisisi sa akin ang ingay ng pagkasira nito. Hindi ko ipinagdiwang ang pagkakapahiya nila. Tumanggi lang akong iligtas sila mula sa mga kahihinatnan na sila mismo ang pumili. Inabot ng ilang buwan para maayos ang mga papeles ng estate. Tinago ko ang bahay. Sabi ng mga tao ibenta ko na raw dahil masyadong malaki ang halaga nito. Dahil ang mga alaala ay hindi investments. Dahil ang pagluluksa ay hindi dapat gumagawa ng mga desisyong pinansyal. Pero ang bahay na iyon ay hindi lang basta pag-aari. Ito ang lugar kung saan tinuruan ako ni Guillermo na magbisikleta sa garahe. Kung saan sinukat ni Barbara ang height ko sa pinto ng kusina. Kung saan ako umiyak pagkatapos ng unang heartbreak ko at inabutan ng mainit na sopas sa halip na payo. Nire-renovate ko ang ilang kwarto, hindi para burahin sila, kundi para makahinga ulit ang bahay. Ginawa kong opisina ang dating sewing room ni Lola Barbara. Itinago ko ang lumang radyo ni Guillermo sa istante at sa bakuran. Kung saan humaba at naging wild ang mga rosas noong may sakit na si Lola. Gumugol ako ng 3 weekend sa paggugupit, pagpupungos. At pagtatanim hanggang sa magkapaltos ang mga kamay ko. Isang umaga, habang nakaluhod ako sa lupa. Nakita ko ang maliit na metal na garden marker na ginawa niya noong 10 taong gulang ako. Nakasulat doon, mga rosas ni Jessica, sa kumukupas na pintura. Nakaupo ako roon at umiyak, hindi dahil wasak ako. Kundi dahil na-realize ko na minahal ako ng todo, ng tapat at ng sapat. Pagkalipas ng ilang buwan, ginamit ko ang isang bahagi ng mana para gumawa ng isang maliit na pondo na nakapangalan sa lolo at lola ko para sa mga batang pinalalaki ng mga kamag-anak pagkatapos ng pag-abandona. Adiksyon, pagkakakulong, o pagpapabaya ng tunay na magulang. Tinawag ko itong Barbara at Guillermo Family Fund. Ang unang grant ay nakatulong sa isang lola na makabili ng maayos na sasakyan para maihatid niya ang apo niya sa eskwelahan at therapy. Ang pangalawa ay nakatulong sa isang teenager na magbayad ng college application fees matapos siyang palakihin ng kanyang tita na mag-isa lang kumikita. Ang pangatlo ay nagbayad para sa mga kama, makakapal na jacket, at mga legal na papeles para sa magkapatid na bigla na lang iniwan ng kanilang mga magulang. Ang pang-apat ay nakatulong sa isang batang ina na pinalaki ng kanyang tiyuhin para
Makapag-counseling matapos maniwala sa loob ng maraming taon na hindi siya ginusto ng sinuman. Sa tuwing pumipirma ako ng tseke, naiisip ko si Helena na nagsasabing hindi ko kailangan ang 250 milyong piso. Tama siya sa isang bagay. Hindi ko ito kailangan para patunayan ang halaga ko. Pero magagamit ko ito para protektahan ang ibang mga bata mula sa pakiramdam na tuluyan na silang inabandona ng pagmamahal. Halos isang taon pagkatapos ng paglilitis, isang sulat ang dumating na walang return address. Kilala ko na ang sulat kamay bago ko pa man ito buksan. Isinulat ni Helena na may sakit siya, na tinuruan na siya ng leksyon ng buhay. At umaasa siyang makakahanap ako ng puwang sa puso ko para tulungan sila sa mga bayarin sa ospital. Wala pa ring totoong paghingi ng tawad, walang pagbanggit sa maling birthday. Walang pag-amin na ang isinampang kaso ay malupit. Isang kamay lang na muling nakaunat mula sa parehong lugar na pakiramdam niya ay may karapatan siya. Sa isang saglit, ang batang maliit sa loob ko ay gustong maniwala na ang sulat na ito ay nangangahulugang may nagbago. Pero binasa ko ang huling pangungusap. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, utang mo sa amin ang konting awa. Dahan-dahan kong itinupi ang sulat. Inilagay ito sa loob ng lumang bowl katabi nung orihinal na sulat na ginawa niya noong sanggol pa ako, at isinara ang takip. 2 sulat na 30 taon ang pagitan. Parehong humihiling sa ibang tao na pasanin ang bigat ng kanyang mga desisyon. Sa pagkakataong ito, tumanggi ako. Lumabas ako, tumayo sa ilalim ng mga rosas, at nilanghap ang hangin sa gabi. Sa halos buong buhay ko, akala ko ang maabandona ay nangangahulugan na may kulang sa akin. Ngayon naintindihan ko na ang katotohanan. May kulang sa kanila. Puno ang buhay ko ng sapat na pagmamahal mula sa lolo't lola ko para makabuo ng magandang kinabukasan. At ang isinampang kaso ng mga magulang ko ay nagpatunay lang ng kung ano ang matagal nang itinuro sa akin ni Lola Barbara. Ang pamilya ay hindi ang mga taong bumabalik kapag malaki ang halaga ng maiiwanang ari-arian. Ang pamilya ay ang mga taong nananatili kapag walang mapapala, kundi pagmamahal lang. Itinatago ko pa rin ang 2 sulat. Itinatago ko ang mga ito hindi dahil gusto kong mabuhay sa sakit, kundi dahil ipinapaalala ng mga ito ang pagkakaiba ng mga taong nang iiwan at mga taong nagmamahal. Ang isang sulat ay ipinamigay ako, ang isa ay sinubukang pagbayarin ako. Wala sa 2 iyon ang magbibigay ng definisyon sa pagkatao ko ngayon. Kaya kung inabandona ka ng tunay mong magulang, binaliwala ka sa loob ng 30 taon. Tapos bumalik lang para kasuhan ka para makuha ang manang iniwan ng taong talagang nagpalaki sa iyo. Ano ang gagawin mo? Mapapatawad mo ba sila, tutulungan? O hahayaan mo ba silang harapin ang mga kahihinatnan ng buhay na pinili nila? Mag-comment ka sa ibaba dahil gusto ko talagang malaman kung paano mo haharapin sina Helena at Marco Villanueva. Ang aming team ay nakatuon sa paggawa ng mga kathang-isip na kwento ng paghihiganti na nagbibigay sa mga manonood ng drama, emosyon at malalalim na aral. Ang video na ito ay ginawa para lamang sa entertainment at educational purposes. Umaasa kami na dadalhin niyo ang mensahe na ang tunay na lakas ay hindi ang pagpapatunay ng halaga mo sa iba kundi ang pag-alam mo sa sarili mong halaga.